Iyong nga i-sustain, Lord. Salamat sa matag-adlaw nga ang imuhang provision, ang imong protection, ang imuhang mercy, ang imuhang love, Lord God, is love us na mo ang natagamtang Ginoo, Lord God. Tinulanay yun na every day with you, O Jesus, our Lord, is sweeter than the day before. O karong gabi ko na nag-ampo mi nga magministeryo ka sa mga kasing-kasing, Lord. Speak to us, Lord God. Taga-ini hearing heart. Taga-ini discerning heart, Lord God. Ablihi o mga una-una kasing-kasing para makita na mo ang kahayag sa iyong kamatuunan. Nag-ampo ko ang hindi magbabago na mo, Lord God, mag-usap sa mga singkasing, mag-refresh na mo, magbago sa mga perspective sa kinabuhi. Gamitan ko ang instrumento, Lord God, kanong gabiun na ilan na kung hindi ko ang ayan, kung dili ko tapos sa mga butanan. Tabuni lang ko sa mga krus, Lord. Kung sa mga kumanang mo, imo lamang ang tandog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So natin masahol nga sa verse, aging pagsugod. Actually, usa ni ka-topical na mensahe about integrity. No? Basahon na po ang Proverbs chapter 11, verse 3. Nag-ingon din, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Sa Cebuano, nag-ingon din, dili gayud manlimbong ang taong ang maayong tao. Apapanlimbong maoray ulaglag ni atong dili kasaligan. So ako ni kitaytulan, kini ato ang topikal na mensahe, integrity, the mark of a true servant of God. Ang kaligdong mao ang inhanan sa tinuod na alagad sa Dios. Ug angin kita matawag kita ang pinaka-distinguishing mark na to, mga men of integrity ta. Amen? So niini atong kalibutan, makita na to nga mas kitagaag value sa tao ang iyang imahin. Kani kitawag na to papuki points. No? Mas gitagaan na itong importansya kaysa pagkinabuhi in accordance sa kamatuoran. Apan ang kaligdong o integrity, mao na siya ang mubarog nga hilong makusog. No? A silent strength. No? Mao na siya mubarog nga hilong na kusog sa atong Kristohanong kinabuhi. Kini libasa ng mga Proverbs, makita na ito din ang duha ka contrast sa pagsubay sa usa ka dalan. Ang una, ang dalan sa taong malindong, the path of integrity. O ang ikaduha mo ang dalan na gisubay sa taong malimbungon, the path of deceit. So si Solomon dinhi nga mao'y nagtudlo ani, iyang ipakita nato nga ang integrity is dili lang siya usa ka virtue. Dili lang siya usa ka hiyas nga makita sa itong kinabuhi, kundi ang integridad is a guide. Giya sa itong kinabuhi. Kung you are a man of integrity, ang imong kinabuhi is being guided. No? Maunay mo direct sa itong mga desisyon sa itong kinabuhi. Ang atong integrity, maunay mo direct sa itong mga pagpapagrelasyon. The way ta mo, the last ng pagalingan. Atong conduct. O in contrast din kantong nagkinabuhi in deceit, nagkinabuhi na malimbungon, of course, expected na to, what you sow is what you reap. Masuffer din sila sa consequences. So, kini mga verse, nag-remind din nato nga ang kaligdong o integrity, usa ka butang na
makonsider na to a protective shield na to. Kung aside the protection siya, it is directional. Protection and directional na yan. Ang ipulong na integridad at kahulugan ani is being whole. No? As in, tibuok. What you are in private is the same as what people say in public. Kung kinsa ka, kung ikaw rin ko sa maudyakin ka, kung naangkas sa daghang mga tao. Mao ni siya ang dili makita na pundasyon sa makita nga mga pagpangalagad na to. No? Ang atong visible ministry, ang pundasyon ani mo ang dili makita nato nga kalidto. Matupas usa ka pastor ningon siya, integrity is who you are when no one is watching. Ikaw na siya ang kalidto, mao na ikaw sa mga panahon nga way tao nga makakita nimo. No? Sa ministry, of course, ako nagtuod ko nga kamo nga ni adini functional. No? Dili mo pareha sa uban na come and go lang. Sunday Christian. As uban butterfly Christian. No? Niya ako rin simbahan na to. Nasa dito, nasa dito. So, kamo ang tinuod ng member ng church. Kini naman mo na yung mga function na ay mag-announce ni Pastor Jay, di ang mo. Kamo ang tinuod ng member ng church. Ang person na ito na, hindi patagsan di. Part niya po sila, pero kamo yun ang tinuod ng member ng church. Sa ministry, kini mo ang quality, dili ni siya optional. Essential ni siya. Kung sa ministry, integrity is essential. Kung wala integridad, bisan pag unsa kanindot ni mo kata. Bisan unsa kanindot ni mo muwali. Bisan unsa pa'y karan sa imong himuon. Ang ministry will crumble, brothers. Skills, talents, and gifts. Pwede siya maka-ablig bukaan. Pwede siya maka-open doors. Pero character, which is ang integrity mo na siya makapapabilin na abli ka na mga bukaan. Kasi may buka, daghan naman mo sa church. Daghan sa mga gawas, no? Kung masakan ako itong entrance, murag dako pa akong exit. So karon, nagkinabuhi na sa time na ang appearance na to sayon kay na itong i-manage. No? Ang social media mo allow na to kung say ato mga i-post para ma-highlight atong kinabuhi. Pero ang atong Ginoo, di siya mobilib na itong isa-isa. Kakanta ta. Sangyaw ka din ha. Himo punuhay tan mga buhat sa kaluoy. Nindot man na siya, di ba? Pero ang Ginoo, nagtanaw siya sa heart. God sees the backstage of our lives. Kini atong tunan, hindi mahitungod o perfection. Kaya man tamo perfect. Atong perfection is in heaven. Atong isbot na din is being consistent. Integrity is about consistency. Dili siya about performance, kundi authenticity. Inuod mo ka. Ako di ko kita sa inyong heart, brother. Si Lord ay kita. Kung sa'y ang ini siya integrity, mao ni siya yung makapahimo nimo nga the same person kung naaka sa imong panimalay, naaka sa work, naaka sa church, o bisan kinsa ka online. It is the same person. Sa Hebrew,
Ang word na integrity, ani ato ang text sa Proverbs is the word tum, no? Tumi. Tum. O ang idea ani is wholeness, completeness, blamelessness, soundness. Buti pasabot, dili siya kibahang. Nagpasabot ni siya usara. Nagpasabot ni siya buong-buo. So ang pagbaton o kinabuhing maligdong, nagpasabot na siya nga ang atong kinabuhi, dili na to i-divide into compartments. Di na to siya bahig-bahigon. Dili ni siya kung dili usa ni ka kinabuhi nga unified. Mao man ni problema sa mga Kristohanon ug bisan sa mga workers. Real talk ni siya. Daghan na to na kinabuhi na double life. Double life. Nakamasarap ta. No? Murag na atay wall na ay lain-lain na mga maskara. Kung asa imong engagement ron, mapili ka asa nga maskara o sulumban. Kung ako sa church, mo ni ako paborito nga maskara o. So, usa ni ka kinabuhi, committed integrity, usa ni ka kinabuhi nga ang tanang parte sa atong kinabuhi nag-reflect ni siya ni Christ. Si Christ may makita sa itong kinabuhi. Dili perfection, balikon ako, but being consistent and genuine. Nagpasabot niya yung kinabuhi ta in righteousness. Di ta ma-perfect, but progressively na kinabuhi ta in righteousness. Bisan pa man kung ang pag-compromise is sa yun buhaton. Kadong naman ang the principle of less resistance. Na mo compromise man ta? Kanang tubig ba? Kanang tubig nga nag-agas. Ibig abot ang nagnaan siya mabangga, maliko pa na siya. Kung niligliko niya mapunta siya bangga, that is the principle of less resistance. Daghang panahon atong i-follow ng mga principle. Tungod kay ganahan tag conveniente sa kinabuhi. Di ta ganahan nga mag-pressure. No? Di ta ganahan nga mabutang maipita. No? Pero for us, para nato mga kaigsuonan, for us, sama ni Haring David, ingot siya, even though I walk through the valley of the shadow of death, bisan pa maglakaw ako sa walog, dili ako mahadlok. Walog sa kamatayon. Mauna siya ang integrity, mahinungdanon gayon. It matters so much in ministry and in life. So, wala ko din yung istorya na perfect ko, mas perfect ko din yun. Kitang na nag-struggle ani. And we desire na magkinabuhi ta genuinely. Amen? Amen, mga brother? No? So, hindi mauni siya ang pinaka-core na nag-sustain sa itong influence. Mauni siya ang pinaka-core na nag-sustain sa itong credibility. Mauni siya ang core na mag-sustain sa trust sa among kinabuhi. Nga ang mga tao kusalit na to, kung wala dati ini siya magkaigsuonan, bisan pa unsa nimo katalintado, bisan unsay posisyon nimo, bisan unsay titulo nimo, o magtana na siya pagka makahulugan, it will lose its meaning. So niya tayo mga butang na itong in-note na igsuon. Number one, integrity is the root of credibility. Ang kaligdong mo ang ugat sa kanang credibility being kanang trustworthiness. Kasaligan ka. Kung wala ka din siya, ang mga tao pwedeng maminaw gyapon sila sa ato ang mga pagtudlo. Pero di sila matuo sa itong ginabuhi. Wala ba akong papas o na?
Ingat siya, sunda akong isulti. Ayaw sunda akong kinabuhi. Kinabuhi tayo isulti tao niyo, anak. Second, integrity is what measures true spiritual maturity. How din siya sugdanan sa imuhang pagkahamtong. Ang pag-mature na to, ang atong paghamtong, dili na ng daghan na nahibaluan sa Biblia, kundi it is our obedience in that knowledge. Mauna siya magsupod sa ato ang pagkinabuhi nga may talindong ilabi na yun sa pag-obey sa mga area sa itong kinabuhi nga di makita sa mga tao. Kinahanglan na naatay pagkinabuhi. Ang sakit ay, then you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kung sa may mo set free na to, it is the truth that is being applied sa kinabuhi mga iso. Number 3, integrity is the unseen strength of every ministry. Ang kaligdo mo ang dili makita ng usog sa atong pag-ministry. Ang ministry, pwede siya na mo uswag, pinaagi sa mga talento, pero mo endure na siya, pinaagi lamang sa pagpakabaton o integridad. Tungod kay ang integrity mo na siya magpapabili na itong matinon-anon, bisan pa man kung dili na ka makita sa spotlight, sa limelight, mupake na siya. O niya, wa na mga tao nga muhatag sa ilang approval na to. Mauna siya makapadayon. So, before ito mo proceed, may nagpuho ko nga angay nga atong imbitaron ang matag-usan na to, including me. I-examine na ito itong pagaling. Not just what we do for God, but who we are, truly are, before God. Kinsangin ka, tubangan siya. So niya tayo bibila ka mga marks, biblical marks of integrity nga tayo iskutan karong gabiun na. O ang matag-usaan ni mag-describe what a true servant of God should be. Number 1, ang integridad, magasugod siya diha sa matinon-anon na kasing-kasing tubangan siya. Integrity begins with an honest heart before God. Basawa na ito ng Psalms 51 verse 6 na iwan. Ito si David. You desire truth and the inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Kini Psalms 51, I'm sure kabawan na mo ani. Mao ni siya ang pagpanugid ni David. Sa dihang nakasalak siya with Bathsheba. Mao ni siya ang pag-confess ni David. Sa dihang nakasalak siya with Bathsheba, kunya iyang gi-attempt nga iyan ni i-cover up ang iyang sala. Kunya sa dihang iyang nasinapi ang pagkamsirabli kinabuhi tungod kay na siya gilumluman, gitaguan, nasala siya kasing-kasing, na-realize ni David that God is not satisfied with outward religious performance. Dili mahimuot ang Ginoo sa ato ang paglabas lamang. Panglabas. But God desired truth in the deepest part of your heart. Of our heart. Kung kini nagtudlo na to that integrity begins internally. Sa sulod. Diri na kinsa man ang tinuod ni kita, it is the man inside us. Diin din na ang Ginoo mo examine sa ato ang motives. Diin din na ang Ginoo mag-examine sa ato mga desires.
before ta nihimo sa mga action na makita sa mga tao. Ang tinuod nga pagkamaalam mo, true wisdom, mo tupo o mulambo ni siya in a heart that is honest before God. Diya magsugod. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So sa di pa mo padayon, di man ana to nga ang kapakyasan sa David, ang iyang failure, wala mag-begin with the adultery. Kundi ang iyang pagkataga, nagsugod with a heart that is drifted away from God. Before kasi nahulog sa adultery, nadiri ang tinuod na isod. O ang iyang restoration also began in the heart. Pinaagi sa iyang pag-confess o pinaagi sa iyang repentance. Mga bro, ang tinuod ng integrity starts with we, believers, allows God to purify what is unseen, di makita, atong una-una, atong pagbati, atong intention. O ang atong kasing-kasing, mauni siya ito sa kasyap. It is a workshop diin ang tinuod na character, godly character, di trabaho. Diha before. Ang tinuod na kasing workshop din itong heart ko. Works. Balik ko na po, integrity starts in the heart, not in the appearance. Mauli siya, hindi ni siyang i-maintain na ito kanang gitawag na ito na Christian respectability. Kinalang church ko kay kapawag akong maslingan na I'm a Christian. We maintain kanang gitawag na ito Christian respectability. Mauni siya nga tayo na atong i-maintain ang maayo na imahin, pero sulod sa itong kasing-kasing, nagtago tag mga salam o mga false motives. Kaya ba mo si tawag na may sawan? False. Pagpakaroning mo. Dili na holiness, Christian respectability. Dili na holiness. Ang tawag na is hypocrisy. Ang desire ni God, God's desire that our public image is the reflection sa ato ang private reality. Kung kisa ka, mura na siya reflection. Kung kinsa ka sa pribado nga bayan sa kinabuhi, dili ang atong public image is a cover-up sa nangalata o nangadukta na murag ata. Ang sabi ka na ata, right? Squid. Bakong kaya na. Dili cover up atong public sa na-rotten na heart na ito mga kaigsuunan. Mura siya prutas ba that looks perfect outside pero latak na sa soul. A life without inner truth will eventually be exposed. Kung nagtuo ko may suon ang Ginoo, ang He's calling us right now na matinadaanan ta. Kaya ka na dito mga terms sa mga movie. Are you for real? Basta kung di ka, tinawad di ka. Be ikaw, matanan ko niyo, Brad. Tinawad di ka. Are you for real? O mo na gusto sa Ginoo. Kanang kita when no one else can see. Mukod ko ni Dwight L. Moody, ingat siya, character is what you are in the dark. Character is what you are in the dark. So niya, yung sa kabuta na itong timanan, ang atong Ginoo, ang iyang itagaang value is truth more than performance. Pwede ta nga makaserve, pwede ta nga makaawit, pwede ta makatugtog, pwede ta makawali, pwede ta makahandle sa school,
O guban ka pa nga mga ministry na nasa church, actually, maka-evangelize ka. Pero kung na may deceit within us, ang ato ang pagpangalagan, mawagtangan na siya alingin. As in fragrance. Diba? Kaya atong pagpangalagan is an act of worship na sa Ginoo. O sa kahumol nga halal, a sweet smelling aroma dito sa trono sa Ginoo. So balik ko na po, God desires truth in the inner parts. Diin walay laing tao na makakita ani. O kung sa may pinakamayungdanon sa mata sa Ginoo, dili ng how well we perform, but how sincere we walk before God. Atong Ginoo delights in authenticity kaysa achieve. Mo na iyang kalipay sa Ginoo. Ako sa worship leader, pwede na mo anta-anta ka na pagkanindot yung tingoga. Bugnaw pa sa 5 tons na airport. Pwede ka mo kanta na maaniyag kaayo, pero ang atong heart, nag-harbor ng pride, bitterness, and forgiving spirit. Pwede ka nag-porn. O nag-online gambling ka. Ato ang pag-awit, mahimo na siya alimod a noise rather than a worship. So atong Ginoo wants us to serve with a heart that matches our words. So atong repentance, mo na siya magpa-restore sa atong integrity. Sama ni David, kita sad makulta. No? Pero sabihan mo, confess ta sincerely before God, ang Ginoo mo restore sa ato ang inner truth. A repentant heart, kanunay din na makakaplag of restoration in the grace of God. Amen? Amen, my son. Ikaduha, integrity is proven by faithfulness in the small things. Ang talikdong mapamatud-an diha sa pagkamatinud-anon mo bisan sa mga gagmay pagputa. Basa ko na ko ning Luke 16 verse 10, ingon ni whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Si Jesus, siya mo rin na istorya ni. No? Gisulti ni mga words ni Jesus diha sa section sa gospel, sa synoptic gospel, diin si Jesus nag-deal siya with stewardship. O si Jesus nag-deal siya with the use of material possession. Muna gisgutan ni Jesus. Ang point ani, isang atong pagkamatinud-anon, dili siya ma-measure sa size sa imong responsibilidad. Kung sa kadako ang gibiyang na tahas din sa imo, dili na mo isugdanan nga matinud-anon ka, kundi pinaagi sa character nga imong gi-display while handling kung sa may gi-entrust sa Ginoo nimo nga responsibility. Sa una, mga leaders na to, wala pa na pagkitawag ko. Kami nami padumi nga mag-appoint ng elders. Dugay kay konti ko nga mag-elders. Niya, before na ko'y pang-core. Pero before, yun ang tawag nila is responsible brethren. Nag-gather kami ang mga tao ipili sa Ginoo nga mo involved sa decision making sa church. Responsible brethren. Yeah. Non-responsible man ta. Tungkol kay atong responsibility mga kaigsuunan is makita sa atong character. Not on the title. Dili sa unsay titulo nga na sa size ang
tanas na gibiyal sa Ginoo. Ang ginagmay mga responsibilidad, mao na mag-reveal sa tinuod na kondisyon sa imong kasing-kasing. Tungod kay kasagaran atong i-perform ang ato ang mga tasks without recognition or reward. Ato ni gibuhat, solid Deo Gloria. Ato ni gibuhat for the glory of God alone. Bisag walay tao mo tanaw na to, bisag walay tao ang pik-pik na to. Ang atong Ginoo mag-entrust siya na to mga dagkong opportunity ni atong mga tao nga ilang gi-demonstrate ang ilang reliability diya sa mga ordinaryo o gagmay mga butang. Ang dagko ng mga responsibilities begin with the small acts of trust. Ang promotion sa Ginoo kay kuan ba yan? Dili biya kanang gaan ng trabaho, promote kay ka taga-dagang blockout sa Ginoo. So, makita na siya sa pamaagi the way nato i-manage what seems insignificant. No? Kung unsa gani ato ang paghandle sa mga butang nga murag dili kayo mahinungdanon, dili kayo siya, di kay ka makita sa limelight, mao na mag-determine how God can entrust to you greater things. Ang mga ginagmay desisyon nga gihimo nimo. Ang mga dili makita nga duty gihimo. Ang mga hilom nga buhat sa pagkamasikabtanon kining tanan i-add up ni nato ngadto sa usa ka kinabuhi a life of integrity. Ang mohatag nimo reward is heaven. Ang Ginoo may mohatag nato ganito. So yan ay timan ang ngayon. Ang inagmay mga butang, mapakita sa mga dinagkong kamatuoran. Little things reveals big truth. Kung saan mo ito pag-handle ang mga small tasks, kung saan mo na ito pag-manage ang small resources, lihatag ang ginagaman. Kung saan mo na ito napag-ating. At ang mga promises, mao na siya mag-reveal kung makahandle ba ka greater works para sa Ginoo. Ang pagkamatindaanon, faithfulness, is mapurma di ay makita atong pagkamatindaanon diha sa mga ordinaryong mga bukan. Dili ta kayon, makita niyo sa Ginoo akong faithfulness in the extraordinary. But faithfulness is formed in the ordinary things like so on. It is being built sa mga daily discipline na ni-engage ka. Doing what is right. Sa mga panahon nga walay pupakpak na to. Kung makita sa Ginoo ang consistency na to in the little things, kahibaw ang Ginoo nga andam na ta para sa nagtuking mukha. Amen? May money? Example, may mga church workers na ito nga murag dira kayo na ito pansinon mga tao na nag-alog sa lukuranan, mga tao na magrimog sa mga apo, mga kaigsuon na ito nga makantang sa mga spider webs. Bisa walay naka-notice nila. Ina na ang ibuhat. Kaya ba mo pinakauna na mga ministry sa church? Hakot ministry. Si Brother Noel, diri na sa Living Word downtown sa una, iyang ministry is hakot ministry. Siya mahakot sa mga instrumento. Kaya namdam ko sa una, mag-arrange ko sa mga lingkuranan. Magbutang kong subris mga bangko. Diha ko nagsugod sa pagpangalagat sa Ginoo. Tawag ko sa akong pastor. Ang sa mga paminaw ni Manakay calling. Yes, pastor. Tawag ko sa Ginoo. Sige, pa-disciple ka ka. Padako. Ako na maghandle ko mga ministry. 30 Kirkos Church Tiglit Piro.
Tinuod yun ang prinsipyo ng starts mo. Tending, building, no? So ang Ginoo mo measure siya greatness dili sa pakita nato, kundi sa atong pagkamatindaanon sa gagpay mga butang. Consistency, di man natin, consistency is stronger than charisma. Daghang mga tao nga mukuyog na to, no? Natay mga tao nga mag-surround na to, madala to sa church, tungod kay maagni sila na to sa to mga gasta, sa to mga talent, sa to mga abilities. Pero ang mga tao mo stay tungod sa atong consistency o sa atong reliability. Ang tao na wala integrity, dili siya mausap. Ang tao na may integridad, dili siya mausap. Depending kung naitaw na magtanaw niya kwa. Ang uban, basta nagay si pastor, uy, ano mo desili? Pero mas kigway tao na nagtanaw, dili ka mausap. Ang charisma, makapa-impress sa mga tao for a moment. But consistency builds respect that lasts a lifetime. Matuwa man? Ha? Matuwa man ang exon? Dili atong performance na mag-prove sa atong work. Kundi atong pag-persevere in doing what is right. Consistent faithfulness must speak louder na siya. Kaysa nakagad sa stage. It is louder than the drums. It is louder than the stage performance. Ang atong consistent faithfulness. Kung tumano na ito itong mga commitments, ang uban makalearn sa sila pagsaling na ito. O makalearn sa sila pag-follow na ito. Ang tawag ay ng Exxon is reliability builds credibility. Ang ministry nagadagan tungod kay is built by trust. No? Na ipagsatig sa usa-usa. No? Kanya ang trust ma-build na siya sa usa ka one faithful action at a time. Oh. Step by step, little by little. Oh. Ang tao na mutuman siyang isulti, siyang commitment, bisan sa ginagmay mga butang, earns a reputation that honors God. O mo na yung testimony, Brad? Imo na testimony. Dungog na nimo. O dungog na sa Ginoo. Imo na testimony. No? Example. Teka mga panahon, kanang matag bitaw ta nga latecomer sa church. Latecomer tas mga ministry, mga small groups. Ang tinuod nga mabubuhat sa Ginoo. Maabot kita sa iyo. Gusto na to nga naata makatabang ta unsay mga preparation nga may buhaton. Ang atong quiet reliability mao nay magsilbing pillar. Ang uban makasandig gani. Iyon si Hudson Taylor may igsoon. God is not looking for great men. He is looking for ordinary men who are faithful to a great God. Bato ni Binisay ang Diyos wala mangitag pagtugal ng mga tao. Nangita siya mga yanong mga tao, mga tinud-anon sa bantugan ng Diyos. Ikatulo, integrity guards us from the love of money and manipulation. Ang pagbaton o kaligdom mo'y manalipod nato sa paghigugmang kwarta o sa pag-manipulate sa pan. Ingat din sa Hebrews 13 verse 5. Ingat.
keep your lives free from the love of money and be content with what you have. So ang writer din sa book of Hebrews, iyan di-connect ang contentment directly ngadto sa ato ang confidence in the presence of God. Natay contentment kung kagbaluta nga naa atong Ginoo. Na iyang presensya. Ang mga magtotoo, dili na ta kinahanglan nga i-control ka by greed. Tungod kay ato namang gipusas ang the greatest treasure nga angay makuptan sa usa ka tawo, it is God Himself. The greatest treasure. Amen? Amen. Kaysa may bahandi mo. Ginoo. Bisan pag mawagtanan, basta na ang Ginoo na. God is enough. Okay. Ang tawag na dato, naanya tanan. Na ang Ginoo niya. O ang tao na wag yun siya. As in, pobre uyamang siya. Na ang Ginoo niya. Parihara sila ko. Tungod kay ang tinuod ng bahandi. Ang tinuod ng bahandi ang tawhana who has everything. Amen? Buhan nyo? Asal tayo nyo? Ay papata sa itong Ginoong Rick. Yes, good. Ang command din is dili lang mo avoid tag money. Kundi ang command din is atong i-avoid loving money. No? O i-avoid na to nga mo dependa sa money for security. No? Ang integridad is mapanamigdan na atong kalindong kung ato ang pagsalig rest upon in the provision of God kaysa financial gain. Kanay magtangkad, parihara na kadato ini. Kamon duha, parihara na kadato. Dili na si Madronoy, dili na dato parihara mo kadato, kaya ato ang bahagi ang Ginoo. Amen? Ang money is binigyan siya nautan, but the love of money can destroy integrity kaysa bisag kung sa mga tentasyon na mabot na to. No? Ang abang tentasyon, of course, it destroys our integrity, pero money can destroy faster. Daghan ang nahulog sa pag-compromise sa dihan ang greed nga na to. Deceiving makini siya greed, right? Ang greed nga na to mo disguise itself as a need. Greed. Mo disguise siya na ako'y need. Pero ang tinuod, it is greed. Ilabi na ngayon kung gamito na to ang panas, Ginoo. Pag-covers ato ang selfish motives. Greed. Gamito na ito nga sa Ginoo. Napasabot na siya nga atong i-manipulate ang compassion sa uban. O kung ato ng buhaton, mawala na to ang moral foundation sa calling sa Ginoo na to. Ang tinuod na servant sa Ginoo, hinom ta na magpahabot ta. Those wait upon the Lord shall never be put to shame. Diba? Asa dito na kan Psalms, panabuhan itong santi. Ang nagsantig sa Ginoo, dili tiyo maulawan.
Ang tinuod nga alagad sa Dios, ang ato ang pagsalig, ang ato ang confidence is naa sa Ginoo nga siya kung provide yun sa iyang katawhan in His perfect time. Amen? So kinato ning isgutan, greed disguises as a need. Dahil nga mga panahon ito i-justify atong wrong action pinagi sa pag-ingon. It is for a good cause. No? It is for the cause of Christ. Nasa akong amen, dagami ko ma-receive ng mga mensahe, mayag dapat niya for the cause of Christ. Mugamit sila emotional words like, diinan ko sa Ginoo, God told me nga musulisit ko mga euro, mga sa tinuod lang personally na ako'y napintatawan. Sa dihang atong i-attach ang name sa Ginoo sa atong mga desires, atong gitake ang iyang authority in vain. O kini sa mga igsoon is manipulation. And it dishonors God. Sa tinuod lang na appropriate na paagi nga itong i-share ang ato ang needs. Atong genuine needs. Pero kung mag-manipulate sa kung paano mga mga tao na hinatagod, no? Kanya itong istoryahan. But manipulating others' compassion by invoking the name of God, it dishonors the faith na atong gi-represent. Ang integrity, mga igsoon, mo refuse na magagamit og mga spiritual words aron atong i-cover atong selfish motives. Ang greed, pwede siya na matagot sa mga pious languages. Pretending you are ministry-driven, pero tinuod na is you are self-driven. Pero nga itong Ginoo, dili siya mo bless sa pag-manipulate disguise as a mission. Ang iya lang i-bless kadto mga tao who trust in His timing and in His provision. Ang sa ka-leader, pwede siya mamuklaim nga mo sa ka-personal request para sa money is para sa church. Pero doon ay tendency nga ang money ni anto sa lahat na. It goes somewhere else. Bisan sa ginagmayng compromises, samaan, it could erode our credibility. Mga careful bigit ang exo. No? Ako dagang ko makita ng mga Christians, command workers, mag-admit sila sa hospital, i-post sila ang picture na ika-orange sila extras. Maluoy mata pero kaibaw tao sa motibo behind na ang post nila. Diba? Mga kinabang. Mga kinabang. Para na kung mention ako, kadaghan ako ng hospital. Pero wala na akong gibuhat. Wala na akong gibuhat. Dahil mga panahon nga, i-need yun ko. I-need yun ko. Dito ko ni istorya sa leaders sa mga church. Kaya timan ini sa Mexon. The primary benefactor of the tithes is the pastor. Pero mas ikahibaw tanyana, dili ita mo, entitled ka. Ngumingon ka, pastor, yung kinalatagaan ko ninyo. Dili ita mo, inana. Dili ko mabuhat na ng Mexo. Ganit pila ka mga months na nilabay tungkol kay isa mo ang rental sa church. Nagpag-cut off ko sa allowance. Wala akong receive o allowances. So, nasa pipila ka mga kuman. So, wala na akong istorya para na manghambog ko ninyo. Kundi
makita niyo ang grace sa Ginoo. Giunsa na ko pag-offer ka. No? O kung nabuhat na ako, mabuhat na ninyo. Nga naman, isip mga men of integrity, ginag-careful ka sa tanan, sa itong kinabuhi. No? So, diyan, gikasal mi sa asawa, iya pa mi, niya, plano na nga makasal. Ako na ko yung 7,000. Na akong asawa na siya, 14,000 ra ng money. Decide mo yung pakasal. No? O niya, nag-agree mi nga, di kita mga iyo, as di na ito i-advertise atong needs para sa ato ang kasal. Nag-pray lang yung Ginoo. Nag-pray mi sa usa ka simple na wedding that cost 14,000. Mao na nga nangita mi, nalalagitan-aw na may room, o niya, plated lang. Niya mong gi-invite, pure again, pamilya, mga suod, mga higana. Pero katingalahan kayo may suod, ang ginawang provide. Nag-provide na wa mi mangingon, wa mi mag-advertise. Simply, we wait upon the Lord. Nagpaabot ni Ginoo. Ang tanan libre. Ang venue libre. Ang pagkaon libre. Buffet pa. Ha? Dito gihan ang kasal sa Montebello. Ang organizer free. Ang flower arranger free. Ang musician free. Ang host, ang MC free. Ang purpose ay ibig sabihin. Uy, bayad! Pag-iwan ng i-hire. Hindi ko pinabayad rin. Kasi Pastor Mel, may nag-official sa mga kasal. Kanya ko man sa amang wedding, among 14,000 na apa. Napunan pa yun. Napunan pa itong kinamay ng hatag o pang regalo. So, sa may lesson na pa ni Mexon, atong i-present atong needs to God. Bisan kung nakata sa mga dinagto ang Panginoon nun. I-allow na ito ang Ginoo mo yung work sa atong mga needs. No? I-allow na ito nga ang Ginoo mo yung hikap sa mga kasing-kasing sa mga tao para na ito, pwede na ito i-advertise atong needs. Ayaw ipasundayal, ayaw i-reveal imong needs na ito sa bisa kung sa panimo kasuod ang tao. Worse, kung dili mo siya suod. Para na ito maigsoon. Kung ikaw part kas workbook, pwede mo nang ibuhat. Ako nang i-consider as conduct and becoming as a servant of God. Conduct and becoming. Mag-advertise sa needs. Sunod, contentment protects the heart. Sa diha maka-learn ta pag-trust sa provision sa Ginoo. Dili na tang ma-pressure, di ta kinahanglan nga atong i-pressure ang uban nga mo tagbo sa atong mga needs, atong desires. No? Kaya ang contentment mao na siya safeguard nato that keeps integrity intact bisan sa mga seasons na naatay kapulamon sa kinabuhi. It reminds us that our worth and security do not come from money or does not come from money. Kundi atong worth, atong security, it comes from our relationship with God, with Christ. Walay panahon na i-advertise na po kung need sa pulpit na iso. Walay makatulisok na po, ito tuloy ko, Pastor, no? Bisan lisod min sa akong pamilya. Lisod min ni Bernard. Wala ko yung i-post. Wala ko maghatag o hint. Wala ko yung isuntian sa uban na nanginahanglan ko may usap. Bisan wa ko apiti ko, murag yapon ko dato. Tumaging practice na kong generosity. O ang Ginoo may sunog isaligan, di yun siya mapakyas na to. Tungod kay nagtuo ko may soon that God who called me will also sustain me. Ikaduha, ako ang asawa ko kay may sukan-sukan doon ibang mga. Nabi ba yun nun? Akang balay, kurinti, tubig, wifi. Pero, wag yung minamot. Kung namin desire na yung mga appliances, furniture, sinina,
jewelry, bisa na akong sakyanan, amo na tiguman, pag-pray sa Ginoo, kanya palit ni. Of course, sa mga businessman, kinahanglan ko yung mamutang, di ba? Napoy na istorya na negosyante to si siya. Kami mga negosyante, pastor, kinahanglan yung may mamutang. Di ko kay ba, di ko katukian ang ganito ko businessman, pero man na yung istorya na ko. Ang pangutang, dili sa lahat. Pero kung kini siya nakadestroy sa imong budget, o niyahapot ni mo nga mangutang ka para ibayad sa imong utang, o kung imong pagpangutang makadestroy sa imong testimony, bisan pag maayo kang bayad, pero tanaw ni mo may igsoon, dili na siya makahatag, makaguba siya, dili na sakto nga mangutang ka. Makonsider na siya na spiritual in danger na ka. Spiritually in danger ka. Hinumduman na to na ang name ni God is tied with us. Ang kadaugan na to, kadaugan sa Ginoo. Ang kapilihan na to, kapilihan sa pangalan sa Ginoo. God's name is tied with us. So, dili lang ni, of course, makonsider na to nga sa biblical teaching na to is good na to. O, gihimo ni siya nga church policy sa uban ng mga churches. Pero ito ko mga igsoon, dili ni biblical teaching na church policy o sa ni ka work group ethical conduct na angay itong tamdan. Kung naka sa ministry, angay nga you are above reproach. Ang matag sa nato mga igsoon, angay nga dili ta mabutangan kung ta niya nasa ni ay padayag na sa ni siya mga panginahanglan mo advertise na sa ni kinitawanan na maabot sa inyong istoryahan ay mong gawa na siya niya nasa ni tawanan ay integrity means we protect not only our hearts but also our testimony, so that no one can question the sincerity of our service. So, mayan ako ginimay so. So, din atong ipamanagtungan ang mga marks of integrity, ay nakita, we must honestly admit that none of us has lived with perfect integrity. Kitang-tangan, we fail. In our thoughts, in our words, in our motives, in our action. Mauna siya mga na akong hope is not ultimately found in our integrity, but our hope is found in Christ alone. Si Jesus lamang is the only man who lived with perfect integrity before God and before men. Dito sa cross sa Kalbaryo, Christ died. Dili lang may igsoon dili lang sa pagpakamatay sa atong mga buhat sa atong mga sala, kundi He died on the cross para sa mga natatago na mga hypocrisy and compromises in our hearts. Through His grace, He forgives our failures. Through His grace, He transforms niya itong character. And through His grace, He empowers us to live with increasing integrity. Then iyang i-shape atong kinabuhi in the likeness of Christ. So mo ni siya challenge, final challenge sa magsoon. Let us walk in integrity as servants of God. Men of integrity. Be honest. Even when it costs us something. Be faithful even when no one notices. Be content, trusting God's provision. Be humble, accepting correction and counsel. Be consistent, living so that Christ is seen in us. And learn to wait, learn to pray. Don't advertise. Amen? So, ang ato admonition, our ministry does not begin on the stage. It begins in the secret places
where integrity is formed. Amen? Mauni ang mensahe ni Lord na kapag.